God is good. And all the time. Sa gabi pong ito, ang mensahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan nating Jesus the Living Bread. Pakiulit nga po. Jesus the Living Bread. Yun. Anong pagdiriwang mayroon ng simbahan sa darating na linggo? Corpus Christi. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Pakinig tayo, tumingin po kayo dito. Alam niyo po yung ebanghelyo natin ngayon, ito yung matibay na doktrina ng simbahang Katoliko. Kaya kung Katoliko tayo, dapat natin maintindihan, ito yung matibay na aral ng Katoliko. Kaya dapat, sa bahaging ito, alam natin ang doktrina. Pag sinabi natin doktrina, aral, turo, na ibinabaon, sinisiksik sa isip ng tao at pinauunawa sa araw-araw na pamumuhay, sa aral na mapapakinggan natin ngayon. Si Jesus ay nag-alok sa atin ngayon. Kapay na ito ay isang makalangit na simbolo ng Diyos at isang paalaala sa ating lahat na sa tuwing kakainin natin ang tinapay na ito, dapat nating isipin ang Panginoong Jesucristo. At yan ay sa pamamagitan ng Eucharistia. Sabihin niyo po, Eucharistia. What lesson can we learn about Jesus the Living Bread? Yan po yung tanong. Ano yung aral, lesson na makikita natin sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid? Number 1, the living bread is universal. Sabi po sa verse 51, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sino mang kumakain ito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan. Universal. Ang pagkain po, itong aral na ito sa number 1, ay pangkalahatan. Pag sinabing universal, anumang bansa tayo, anumang lingwahe meron tayo, anumang kultura meron tayo, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, ang pagkain na ito ay para sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Tanging Katoliko lang ang sumusunod sa sinabi ni Kristo. Nung kasama niya ang kanyang mga alagad bago siya dakpin at hulihin ng mga sundalong Romano ng mga panahon na yon, kasama niya pa ang kanyang mga alagad na kumakain. Ano ang sabi ng Panginoon? Nang kanyang dinampot ang tinapay, hinati-hati ito at ibinigay sa kanila. Ano ang napakalinaw na sinabi ng Panginoon? Tinapay yun, ha? Tinapay po yung pinakita niya sa mga alagad, ha? Ito ang aking katawan. Tinapay yun eh. Maliwanag na tinapay yun. Pero sabi niya, ito ang aking katawan. Pag sinabi niyang ito yung aking katawan, walang question, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan na ang ostya na tinataas ng pari sa banal na misa ay dapat nating paniwalaan, tanggapin at mabuhay dito na ang tinapay na ito, pag tinaas ng pari sa panahon ng misa,
yan mismo'y katawan at dugo ni Kristo. Matibay po na aral yan. Walang paghihigpit sa mga taong inaanayahan ni Jesus sa kanyang hapagkainan. Pag sinabing walang paghihigpit, kahit po sino pwedeng tumanggap ng tinapay. Kahit taga saan ka, kahit sino ka pa, may pinag-aralan ka o wala, mayaman ka o wala, may asawa o wala, may sakit ka man o wala, anong bansa ka galing, kahit sino ka pa, ang tinapay ng Panginoon ay para sa lahat. Purihin ang Diyos. Ang tawag po diyan ay transubstantiation. Ibig po sabihin, oo, tinapay yan, oo, red wine yan, pero naniniwala tayo na yan mismo ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Grabe. Transubstantiation. Change the substance, but not the appearance. Yung kanyang pagkabilog, bilog pa rin. Yung kanyang kulay puti, puti pa din. But yung substance nito, hindi na yan ordinaryong tinapay. Hindi na yan ordinaryong alak. Yan mismo'y katawan at dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Purihin ang Diyos. Sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat nating tandaan na maliban kung kakanin natin ang kanyang laman, ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala tayong buhay sa kanya. Ang tinapay po na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus ay ang kanyang personal na buhay. Narinig niyo? Ang ibinibigay ng Panginoon sa atin ay kanyang personal na buhay. Nagagalak tayo sa ating pagtanggap sa Diyos at sa pananahan ng Espiritu ng Panginoon sa ating buhay, hindi maaaring mangyari ang karanasang ito kapag tayo ay hiwalay sa Kanya. Nangyayari ito sa isang Kristiyanong komunidad, mga kapatid, na tinatawag nating komunyon na isang pagsasama-sama. Yan ang ibig sabihin ng komunyon. Sabi po sa verse 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. O kung nabubuhay na daw tayo ngayon, mabubuhay pa tayo pag tayo ay namatay. The living bread is eternal. Pakiulit nga po. Tingnan niyo po yung verse 58. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Tingnan ninyo po, iba daw po yung, kasi nung unang panahon ng mga Israelita, talaga po may bumagsak pong mga tinapay. Ang ganda naman, kasi nagbagsakan ng mga tinapay sa kanila. Ang sabi dito, kahit nakakain sila nung mga panahon na yun, namatay naman sila. Pero yung tatanggap ng Eucharistia, kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Magpakailanman ako'y mabubuhay. Amen ba? Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman
Ang tinapay po ng banal na Eucharistia, pag tinanggap natin, mananatili tayong buhay magpakailan. Amen. Woo! Grabe!